Hallelujah. Hallelujah. Ito po ay isang araw na talagang napaka-importanting araw na pagdiriwang po natin. Alam po natin, pag dumarating ang Kapaskuhan, pa lang, pinaghahandaan na po natin ang pagkasilang ng ating Panginoon. Pero meron po mas importante, naisilang nga po ang ating Panginoon. Pero without the resurrection, magiging walang kabuluhan po ang lahat ng ating pananampalataya. Kaya nga po, today is Resurrection Sunday. Happy Resurrection Sunday because our Jesus is alive. Jesus is alive. Hallelujah. Di ba meron po tayong awit? Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Aliyah po, alive, Jesus you. Pasibayo, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. My Jesus is alive. Yes! Jesus is alive because this is Resurrection Sunday. On the third day, muli pong nabuhay na maguli ang ating dakilang manunubos. Hallelujah! Sa papong malakas, papuring palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga po, sabi nga natin, ito po isang importanteng pagdiriwang inaalala po natin. Yung ating pong naging identity na. Remember, yung pong ating pinag-aralan patungkol po sa ating identity in Christ. Alam po ng mga tao. Halimbawa, nasa ibang bansa tayo. Pag tayo po ay mga Pinoy, at balo na po rin haluang local, kaya pangalawang bansa, alam po nila kung tayo mga Pinoy, hindi. Ito po yung ating identity. Kaya nga po sa ating pong pananampalataya, alam po ng mga tao na ating pong identity ay talagang tayo po ay mga anak na ng Diyos. Tayo ay mga citizens of heaven. At tayo po ay mga bago nang nilalang. We are a new creation. Nang dahil lamang po yan sa ating dakilang Diyos na isinilang, namatay, subalit na buhay na maguli on the third day. At hindi lang po yan siya na buhay na maguli. Meron po isang pangako. Siya ay babalik at babalik para kunin po ang bawat isang mananampalataya na nagtiwala ng kanilang buhay sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Ito nga pong itong ating pagiging bagong nilalang. Inaalala po natin ang kanyang pagkasilang. Ito po yung ating sentro ngayon ng pag-usapan patungkol po sa resurrection. Kasama po, I am a new creation. Related po ito sa ating Resurrection Sunday. Sa ating pong pagkabuhay na maguli. Maging ang ating pong mga buhay. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, the new life has begun. Salamat po. Dakilang Diyos, muli sa umagang ito sa isa pong maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Aming dalangin na patuloy ang pagkilos ng iyong kapangyarihan. Ang iyong presensya ay patuloy na punuin ang buong sanktuaring ito. Ang bawat sulok po ng puso ng iyong mananampalataya. Sa umagang ito, kasama po ng aming mga bisita, kasama po naming mananambahan sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Wala kaming ibang nais na maitaas maliban sa iyong dakilang pangalan. At habang kami po ay andito at nananambahan, tinataas ang iyong dakilang pangalan, alam po namin sa aming pag-uwi, galing sa bahay, sambahan ito. Galing sa bahay, dalangin ng ito. Ikaw po ang siyang magbibigay ng bagong tibay, pananampalataya. Bagong antas ng pagsamba sa iyo, O dakilang Diyos. At alam po namin, ang iyong mga salita, ang siyang aming magiging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Kristo Jesus. Amen.
Amen. Sige po, isa pang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Yung pong new creation, alam po natin sa Greek word, kainye, kitisis. Sige po, medyo masaya yan eh. Kaine, ali po maingin eh, kaingeyo, kitisis. Ito lang po, yung ini-emphasize po niya yung radical change. Radical change ng ating mga buhay mula sa lumang pagkatao, mula sa makasalanang pagkatao. Ito po yan, radical change, not just an improvement or patch up. Yung mong ating pagiging Kristiyano ay hindi basta tinatapalan na lang ng araw ng pagsamba sa linggo, ng araw ng pananalain sa Miyerkules. Hindi po basta tinatapalan lang ng mga mabubuting gawa. Ito po talaga, not all patch up or of the old self. Bago po ito, it is a new beginning of fresh start. A new beginning, a fresh start. As if something entirely new has been created. Wow! Mga bago po tayong mga nilalang, tayo pong nakay Kristo na. This means that anyone who belongs to Christ become a new person. Yun pong dead to sin, alive in Christ. Yun po, dead to sin, alive in Christ, a radical transformation in a person's life and identity. Kaya nga po yung ating sinabi kanina, yung pong ating pinag-uusapan ngayon, yung pong ating pag-celebrate ngayon, yung Resurrection Sunday. Kung wala pong Resurrection Sunday, gaya po ng sinabi ng 1 Corinthians 15:17, kung wala pong Resurrection Sunday, uwi na po tayo. Wala pong kwenta yung ating gagawing pag-aaral ngayon. Ang sabi po ko, if Christ has not been raised from the dead, magiging walang kabuluhan po yung ating pananampalataya. Futile. Kaawa-awa po ang bawat isa sa atin kung wala pong pupuntahan yung ating pananampalataya. Subalit dahil nabuhay na maguli ang ating Panginoon, gaya po ng kanyang pangako doon sa sulat ng Thessalonica 4:16, I believe, ang sabi po niya, lahat po ng nanampalataya kay Kristo dahil si Kristo'y nabuhay na maguli, tayo rin nagsuko ng ating buhay sa Kanya, tayo rin ay mabubuhay na maguli. Ito po ang dakilang pangako. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Praise the Lord. Kaya nga po, itong ating pinag-uusapan, ano ba talaga? Ano ba talaga yung ibig sabihin nitong ating pong I am a new creation? Ibig po sabihin nito, our dead spirit. Our dead spirit came alive. Na buhay pong muli yung ating patay na espiritu. Bakit? Hindi ba buhay ang ating espiritu? Buhay pa naman tayo. Lumalakad pa tayo, humihinga pa tayo. Ang ibig pong sabihin nito, yung pong ating espiritu na talagang dahil patay po ito, dahil hiwalay sa Diyos. Kaya nga po, ang ginawa po ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, ng Kristo Jesus, nang siya po ay namatay at nabuhay na maguli, nagkaroon din po ng bagong buhay, yung ating patay na espiritu. Kaya nga po, itong patay na espiritu, para siguro mas maintindihan natin, balikan po natin yung unang pagkalika ng ating dakilang Diyos na nasusulat po dun sa aklat ng Genesis. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of, tama ba ito? He breathed the breath of life. Ito yun lang. He breathed, sabi ko na baligtad niya eh. Then po yung Inglisera nga rin. He breathed the breath of life into the man's nostril. And the man became a living person. Nakakamangha po talaga. Itong the dust, paano po magkakaroon ng hininga? Ang alikabok. Alikabok po na. Ito yun eh. Michelle, Mitch. Alikabok. You can do the math. Alam niyo na po ito. Ang ibig po sabihin, yung clay o yung putik, pwede bang hubugin yan eh? Pwede bang hubugin yan? Pero ito pong dust, paano mo hubugin? Paano mo bibigyan ng buhay? Yung pong clay, makagawa ka ng tao or whatever you want to form. But ito pong dust, ito po'y dahil lamang sa kapangyarihan ng ating Panginoon. He breathed the breath of life. Stay na lang. Hallelujah. Praise the Lord. And the man became a living person. Alam po kasi natin, ang ating Panginoon, in the first creation, meron ng
binilin ang Diyos sa kanila. They can eat all the fruit sa lahat po ng mga halamanan doon sa Garden of Eden. Meron lang po siyang ipinagbawal na prutas from the tree of knowledge of good and evil. Ito po yan. And the Lord commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but one of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Buhay po ang espiritu ng unang nilikhaan ng Diyos. Subalit nang sila po ay sumuway sa pinag-utos ng Diyos, namatay po ang kanilang espiritu. Yung pong espiritu na buhay ay nawalay po, separated. To be spiritually dead means to be separated from God. Yun po yun. To be spiritually dead means to be separated from God. Kaya nga po, nung tayo pa, ay hindi pa natin isinuko ang ating buhay kay Kristo Jesus. At kung sakaling hindi pa kayo sigurado na isinuko na natin ang ating buhay sa ating Panginoon, make it a point that ito pong Sunday na ito, uwi po tayo talagang sigurado na tayo na isuko na natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Para po talaga, ito pong ating pinag-uusapan, spiritually dead means to be separated from God. Hiwalay po tayo sa Diyos. Yung pong espiritu natin ay patay. Kaya nga po siguro mayroong pinalabas na series ba yun? Walking Dead. Ang dami po na siguro nating nakakasalubong yung mga wala kay Kristo. Ayan, sila po ay mga walking dead. Kaya nga po, yung mga walking dead, ito po ay sunod-sunod lang sa agos ng kasalanan ng mundo. Kung ano yung ginagawa ng mundo, sige, gawin natin, magpakasaya tayo. Habang buhay pa tayo, pagpatay na tayo, wala na. Kasi po, ang akala nila, pagpatay na, wala nang susunod na buhay. Pero iba po ang pangako ng Diyos. Kaya nga po, merong Resurrection Sunday. Pag naipagkatiwala natin ating buhay sa Kanya, naisuko natin ang ating buhay sa Kanya, meron pong pangakong buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang puso ng Ebanghelyo, lagi po nating inuulit, 1:3 mahal na mahal po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ayaw po ng Diyos na mapahamak ang bawat isa sa atin. Ikalawang Pedro 3:9. Ang gusto lamang po ng Diyos, ang bawat isa ay kilalanin ang Diyos bilang tagapagligtas. Isuko ang kanyang buhay na may pagsisisi. Tanggapin na siya ay makasalanan. Tanggapin si Kristo Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung kanyang pangako. Ang sino man ang sa kanya ay manampalataya. Balikan po natin, 1:16 ay hindi na mapapahamak. Hindi na mapapahamak, meron pang pangako ang Diyos, buhay na walang hanggan. Amen! Buhay na walang hanggan. Resurrection Sunday! Resurrected life! Wow! Kaya nga po, na po susuko. Malapit na pong dumating ating Panginoon. Panghawakan na po natin ang kaligtasang naitanim sa ating mga puso. Ang pananampalataya niyan ay alagaan po natin. Kaya nga po, si Adan at si Eva po, alam po natin, nung sila ay kumain, doon siya pinagbabawal na prutas, sabi nga po nating binasa, spiritually dead, separated from God. Yung pong spirit na patay, ito po yung espiritu. Ano ba yung spirit? Siguro po mga ilang, halimbawa, ano ba yung espiritu ng patay? Ito po yung spirit of greediness, spirit of pride. Mga patay po yan. Spirit of gossiping, slander, and many more. Spirit of unforgiveness. Ang ating pong dakilang Diyos, gaya po ng ating pinag-aralan, punong-puno po yan ng pagpapatawad. Anytime po na tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, nang hindi biglang lang po natin, nang hindi sinasadya. Masaya 74 ka kung minsan, pero if we confess our sins, ang sabi po ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Para po, hindi tayo mahulog doon sa kanyang pangako, makasama ang ating dakilang Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Ito po, God is so rich in mercy.
He loves us so much. Kaya nga po that even though we were dead because of our sins, namatay po tayo, patay yung ating espiritu nang dahil sa ating mga kasalanan, binigyan po niya tayo ng buhay. Nang si Kristo po Jesus ay talagang Christ raised, when He raised Christ from the dead, nang nabuhay na maguli po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito lamang po, nang dahil lang po yan sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay naligtas ng dahil lang sa biyaya, hindi dahil sa ating mga gawa. Wala po tayong magagawa, wala po tayong yaman na pwedeng ipambayad sa ating mga kasalanan. Nang dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Only by grace can we enter heaven, the presence of God. Only by grace. Amen. Hallelujah. Ang nga po itong patay na espiritu ito, we were dead. We were all dead nang dahil sa kasalanan. Ito pong natural ng tao na talagang makasalanan ay wala po talagang magagawa ito hanggang hindi niya isinusuko sa ginawa ng ating Panginoon na inalala po natin last week na ang ating pong Panginoong Kristo Jesus nang ibigay po siya ng ating Ama nang dahil sa kanyang pag-ibig sa atin para lang po ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi lang basta kaligtasan, pangako pang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Yung pong spirit, yung spirit ay buhay po. The spirit is life. Kaya nga po, pag buhay na po yung ating espiritu, kahit meron po tayong mga pagsubok na dinadaanan, ang kanyang pangako po, and again, He said, peace be with you. Peace be with you. Nasa atin na po ang kapayapaan. Kaya nga po, hindi lamang po yun, dinagdagan pa ng ating Panginoong Kristo Jesus. And as the Father has sent me, so I am sending you. Then He breathed on them and He said, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Nang tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus, isinuko ang ating buhay sa Kanya, yung pong patay nating espiritu, ay nabuhay na muli. We receive the Holy Spirit na galing po sa ating dakilang Diyos. Remember po ang sabi ng ating Panginoon nung siya ay umaalis na, aalis ako pero huwag kayong mag-aalala. Iiwanan ko kayo ng inyong makakasama. Iiwanan ko sa inyo ang Santo Espiritu. Kaya nga po tayo po ngayong kay Kristo na, meron po tayong buhay na Espiritu. Alive po yung Espiritu na sa atin. Kaya nga po, pakita natin talaga sa ating pang-araw-araw na buhay na lagi po tayong maka 100. Perfect! Sumika 8 ang perfect. Sinika po yung Matthew 5:48. Be ye perfect for I am perfect. Hallelujah. So, pinag-aralan natin yun. Praise the Lord. Yung pong, nung tinanggap na natin ang ating Panginoon, saan po yung kanyang banal na espiritu, dahil sa kanyang pagtitiwala, and you also were included in Christ when you heard the message of truth. Ito po yun. Ito po yun. Patuloy po, nadadagdagan po habang naririnig natin ang mensahe ng Diyos na galing sa kanyang mga salita, mga katotohanan na galing sa kanyang mga salita, the gospel of our salvation. When you believe, meron na po tayong tatak. You were marked in Him with a seal. Sinelyohan na po ang ating mga buhay, ang ating mga puso nang dahil po sa pagkilala natin, pagtanggap natin kay Kristo Jesus sa ating pong mga buhay. Gaya po ng ating sinabi kanina, ayaw po ng Diyos, 2 Peter 3:9, na ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Ang gusto lang po ng Diyos ay talagang ang bawat isa ay lumapit sa Kanya na may pagsisisi. Nang sa ganun po, pag tinanggap na natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, hindi lamang ang ating Panginoong Kristo Jesus, yung pong selyo ng banal na Espiritu ay nasa atin na. Praise the Lord. Nung maniwala kayo po yan, palakpakan niyo po yung Diyos. Nung maniwala kayo po. Hallelujah. Pangako po ito ng ating dakilang Diyos, who is a deposit. Ito po yung guarantee ng ating inheritance hanggang hindi po dumating ang redemption ng ating Panginoon to those who are God's possession to the praise of His glory. Our dead spirit came alive. Ito po, our dead spirit came alive. Ulitin lang po natin. When we receive Jesus as Lord and Savior
of our lives. Kaya nga po, we are now being empowered. Hindi na po tayo na-empower kung sino mang mga tao. Hindi na po tayo na-empower ng batas. Hindi na tayo na-empower ng mga gawang maraming kabutihan. Ang empowerment po natin ay galing po sa banal na Espiritu, galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Empower by the Holy Spirit. Yung pong ating old life, wala na po yung old life natin. Bagong nilalang na po tayo ngayon. Kaya nga po, new creation po. Yung pong ibig sabihin niyan, yung ibig sabihin pa rin, our old life is gone. Wala na. Wala na yung old life po natin. Itapon na yung matanda. Lumang pagkatao. Hindi. Sorry po sa mga matatanda. Pero kalo pa, pares-pares tamo, matanda ta na. Senior na kayo po ganyan eh. Hindi lang kami nagpapahalata. Nice. Praise the Lord. Hallelujah. Our old life is gone. Our old life is gone. Kasi po, nung tanggapin po natin ang ating, kaya nga po yung ating binasa kanina, if anyone is in Christ, bago na siyang nilalang. The old life is gone. The new has begun. For we died and we were buried with Christ by baptism. Just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Nang dahil po yan. Ang dahilan po yan sa biyaya ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya lang po, lagi nating tandaan, meron po tayong part, kailangan pong tanggapin natin. Ang sino man ang sa Kanya ay manampalataya, maniwala sa ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi po ito magbabago. This is the heart of the gospel. John 3:16, ang sino man ang sa Kanya ay manampalataya, hindi mapapahamak, hindi na mapapahamak, magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Since we have united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. So alam po natin, our sinful, yung pong ating sinful selves was crucified. Kailangan po nating tandaan ito. Yung pong ating matandang pagkatao, kasama na po yung ipinako. Alam po natin nung ipako ang ating Panginoong Kristo Jesus. Remember, nang siya po ay nandoon sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng ating mga kasalanan, sa ating pong pagsusuko sa Kanya, naipatag po to Him who had no sin. Siya na walang kasalanan. 2 Corinthians 5:21. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan sa atin. Andun po, bit na po. Nakapatag po lahat ang kasalanan ng buong mundo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga po nasabi niya doon sa isang wika, My God, my God, my God, ang sabi po niya, why hast thou forsaken me? Dahil namumuhi po ang Diyos sa kasalanan. Hindi po makatingin sa ating Panginoong Kristo Jesus dahil kasalanan po ng buong mundo ang nakapatong kay Kristo Jesus. Subalit, nang umagos po ang dugo doon sa kanyang katawan, alam po natin ito, talagang without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Nung umagos po ang dugo sa kanyang katawan, andun po, umagos na rin. Na tayong tumanggap sa kanya, umagos na rin po ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil lang po yan sa pagkamatay, pagtubos ng ating Panginoong Kristo Jesus sa ating mga kasalanan. So that sin might lose its power in our lives. Ngayon po, para mawala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay dahil kinuha na po ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. We are no longer slaves to sin. No longer slaves to sin, for when we died with Christ, come on, I'm no longer a slave to sin. I am a child of God, a citizen of heaven, a new creation. Hallelujah. We are sure today of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. He will never die again. Hindi po every year namamatay ang ating we just remember. Ganun na lang para madali. Inaalala yun. Inaalala lang po natin ang pagkamatay ng ating Panginoon at lagi po nating aalalahanin ng dahil sa ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen. Sige nga, palakpakan po ang Panginoon. Woo! Praise the Lord. When He died once
once lang po siyang namatay to break the power of sin. Kaya nga po, but now, He lives for the glory of God. He lives for the glory of God. He lives forevermore. What na? Payo na ako naman. He lives for the glory. So, ito po yan. You should consider yourself, ito po yung hamon ng ating pinag-aaral. You should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Through Christ Jesus. Dahil ang ating pong Panginoon, Jesus set us free. Jesus has set us free from the power of sin. No turning back. No more going back sa ating pong old sinful ways of life. Old sinful ways of life. Yung pong mga napapanood natin, maybe kahit po sa totoong buhay, yung pong mga nabibilanggo, tapos lumalaya, yung talagang pinagsisihan yung kanilang kasalanan, pinagdusahan, pinagbayaran yung kanilang kasalanan, tapos nakalaya na po sila. Lagi pong sinasabi ang habilin sa kanila, ayan na, bagong laya ka na, magbagong buhay ka na. Di ba ganun po ang nais ng mga nakakalabas ng mga kulungan, talagang gusto po talaga nila magkaroon ng bagong buhay. Dahil kung hindi po sila magkakaroon ng bagong buhay, babalik po sila sa kulungan. May mga iba po siguro talagang gusto na lang nilang bumabalik. Pero hindi po ganoon ang ating Panginoon. Ang gusto po talaga makalaya po tayo ng tunay na kalayaan dahil ang kanya pong dugo ang siyang pinagbayad niya sa ating mga kasalanan. Napa-precious blood of Jesus. Kaya nga po, paano pa tayo? Pag-aalalahanin po natin, sabi nga, we were saved not by silver or gold, sa 1 Peter 1:18-19, we were saved not by silver or gold na nawawala ng halaga. We were saved by the precious blood of Jesus. Paano pa natin ito? Paano pa po tayo tatalikod? Paano pa natin hindi panghahawakan itong pananampalatayang ito na siyang magdadala sa atin ng kanyang precious blood na nagligtas sa atin para po sa isang pangako niyang buhay na walang hanggan. Na buhay na maguli ang ating Panginoong Kristo Jesus, pangako po niya, tayo rin po ay mabubuhay na maguli. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Forget the former things. Do not dwell on the past. Forget the former things. Yung pong former things, yung pong buhay, makasalanan. Yung pong do not dwell on the past. Ito po, ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. So, alam niyo po siguro kung ano na yung ating dating buhay na binago ng ating Panginoon. Alalahanan lang, gaano kaya tayo, kaya kadumi yung ating mga buhay noon. Sabi nga ng Diyos sa isang talata, kung ating daw katuwiran ay marumi na sa harapan ng Diyos, di lalo na po yung ating mga kasalanan. And yet, kahit daw gaano karumi yan, binago po, hinugasan po ng kanyang dugo. Kahit gaano kadami ang ating mga kasalanan. Kaya nga po, huwag na po nating balikan. Forget about the past. Press on toward the goal God has entrusted to you. Press on toward the goal God has entrusted to you with our new identity. Bago na po yung ating identity, a child of God, a citizen of heaven, and a new creation. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have been taken hold of it. But one thing I do, ang sabi po ng Apostle Pablo, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Straining towards ahead, lagi po nating iniisip yung pong ating pupuntahan na buhay na walang hanggan. Di ba po kung meron tayong mga inaharap, halimbawa, merong isang pupuntahan na napakagandang lugar na resort. Ang layo pa talagang excited ka na, wow, napakaganda. Tapos pag nakita mo yung lugar, wow, totoo nga, yung sinasabi ng Facebook, dito nga sinasabi ng website, totoo pala. Wala pa pong sinabi yun. Sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, walang kasing saya. Hallelujah! Walang kasing ganda. Doon sa kalangitan, yung pinakamagandang resort dito, kahit na sa Maldives pa yan, wala pong sinabi yan. Doon sa pangako ng Diyos na kalangitan sa bawat isa sa atin.
Kaya nga po, kapit lang. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. At yung po kanyang pangakong buhay na walang hanggan, na walang kasing saya. Man, doon po, yung gintong pinag-aawayan dito, pinagdidimandahan dito, doon nilalakaran lang. Ginagawa lang daan yung ginto, doon po sa kalangitan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga po, ang ibig pong sabihin nito, pag talagang yung new creation na tayo, yung old life as gone, ibig sabihin, pag old life has gone, merong bago. Di ba? Straight Jay? A new life has begun. Praise the Lord. Ganun po ang ibig sabihin. Our dead spirit came alive. Yung old life is gone. Wala na po yung ulumang pagkatao. At a new life has begun. A new life has begun. Ang ibig pong sabihin nito, gaya po ng ating binasang talata kanina, that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. The new life has begun. Yung pong pag-surrender natin. Tatandaan po natin, lagi po itong may inihingi po ang Diyos, yung ating pong pag-surrender ng ating buhay sa Kanya. Yung pong ating spiritual, pinag-usapan po natin, spiritual life. Buhay pa po yung ating katawan. Dito po, yung ating physical body looks the same. Hindi po magbabago yung pangangatawan natin. Andyan pa rin yan. Pero ang ibig sabihin natin, yung nasa loob po natin, nasa loob po natin na si Kristo Jesus, yung pong ating patay na espiritu, ay nagkaroon po ng buhay na espiritu. Nang dahil po, a new life has begun. A new life has begun. Dahil po sa ating bagong relationship. Yung new life has begun, yung old life, siguro po, kahit kayo, alam na natin yun. Yung old life na pag-uwi mo ng bahay, pag gutom ka, nag-iiba yung timpla ng iyong kabusitan. Di ba? Pagpunta mo pagpasok mo ng opisina, meron kang nakasalubong na talagang along the way, meron kang hindi nakasunduan na nakakita ng road range, pagpasok mo ng opisina, tapos kung boss ka, ang sungit-sungit mo sa mga tao. Kung ikaw naman ay rank and file, wala kang ganang magtrabaho. Old life po yun, old life. Pero pag new life ka na, kahit po yung mga pagsubok na dumarating, lalo na kung maliliit na bagay lang, na-delay lang yung pagkain sa restaurant, waiter, bakit? Bagsak na ka na naman. Hindi ba? Mga maliliit na bagay po. Minsan nga, sabi ko nga, gutom ka lang. O kaya, hindi ka lang nabati. Lawin mo, kintutuki, bala ng buga lang yan. Bala. This means that anyone who belongs to Christ, gaya po ng ating talata, has become a new person. Wala na po yun, yung lumang pagkatao. Pero kung minsan, nangingiliti pa yung lumang pagkatao, no? Kaya po tayo nag-aaral Para po yung kiliti ng lumang pagkatao ay talagang managumpay po tayo. Dahil nga, bago na po tayong nilalang. A new life has begun. Nag-umpisa na po yung bago nating pagkatao. Italikuran na po natin. We were therefore buried with Him. Yung pong ating binasa kanina. Into death in order that Jesus Christ, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. May live a new life. Amen. A new person is born. A new person is born pag andi na po si Kristo sa ating buhay. A new person is born when Christ lives in you. Kaya nga po, kayo po siguro ang makakapagpatunay sa ating pong pang-araw-araw na buhay, sa eskwelahan, sa trabaho, kung meron pong mga doktor, tayo ba ay talagang nagdoktor lang para kumita o para maging, di ba? Tapos may susumpahan pang tungkulin ng mga yan para magligtas lang ng buhay. Basta may deposito. Di ba? Yung sa mga teacher, pag nagtuturo po ang teacher, kung dati teacher ka, yung old life mo, masungit ka sa mga estudyante, tapos pinagbebentahan mo ng mga gamit-gamit yung estudyante, pag hindi sila bumili, ibabagsak mo sila. Old life po yun.
Tapos naman, kung nagtitinda ka sa palengke, pag nakita mo yung bumibili, wow, naka-Montero ya, kamalan kay Paine. Old life po yun. Di ba? And many more. Many more na nakikita, alam po natin yun. Yung ating mister, galing sa trabaho, talagang kaduda-duda yung kanyang, no ka na naman ba kanyan? Tapos aaway na si mister, o kaya si and many more. You can do the math. Alam po natin, yung ating pang-araw-araw na buhay. Lumang pagkatao, wala na po yan nang tayo kay Kristo. Bago na po tayo ngayon. And then, hayaan po natin yung bago nila lang. Magpatuloy na bago, araw-araw. Come on! Hallelujah! Praise the Lord! From glory to glory. This is changing me. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Ay nga po, siyempre, born again, sabi po natin, bago na tayong nilalang, pero huwag po nating ayahan yung ating pinag-usapan na kilitiin po tayo at ibalik tayo ng old life, pabalik sa dati, bago nga po tayong nilalang. Kaya nga po, lagi nating tadaan, sabi nga ng Matthew 5:16, let your life so shine upon men. Yung pong liwanag natin, ay ayahan po nating makita ng mga tao ang liwanag ni Kristo Jesus sa ating mga buhay. Hallelujah. My old self has been crucified with Christ. Ito po yung ibig sabihin ng ating pinag-aralan. Ipako na po natin yung ating lumang pagkatao. No longer ito na po tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo. Kaya nga po, so I live in this earthly body. I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nang dahil lang po yan sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ipako na po natin. Pag nakapako na po yan, halimbawa, nakapako na yan, tapos medyo nagalit ka. Sandali nga, bababa muna ako sa aking pagkapako. Para lang, babo mo nga panusigan ng kayang mo, para lang maibuhos mo yung ngit-ngit. Sandali, uubarin ko muna yung aking pagkakristyano. Wala pong ganoon. Wala pong inuubad ang pagkakristyano. The old life has gone. Ipinako na yan doon sa krus kasama ng Kristo Jesus. Kaya nga po, bago na, the new life has begun. The new life has begun. The new life has begun. Praise the Lord. Hallelujah. The way to live a new life, ito lang po sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Faith is believing God is alive. Faith is believing na buhay na maguli ang ating dakilang Diyos, Kristo Jesus. Kaya nga po't buhay, kaya po nating maging laging buhay ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, kahit po si Apostol Pablo, alam po natin ang buhay ni Apostol Pablo nung hindi pa siya mananampalataya, siya ay talagang mataas ang tungkulin, pariseo, talagang mataas ang kanyang pinag-aralan, hinuusig ang mga mananampalataya, pinaglalaban ang reliyon, pinaglalaban ang batas ng reliyon, talaga pong gagawin niya ang lahat to the point na talaga ipakukulong po niya yung mga mananampalataya. And yet, nang makilala po ni Apostol Pablo, nawala po yun. Ipinako niyang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga yung old life, siya po ang nagsabing, my old self has been crucified with Christ. Ito po ang kanyang sinabi. Ipinako niya lahat, yung kanyang kayabangan noon. At kahit hindi man yun nang nagbago na po siya, ang dami pa rin nagawa ni Apostol Pablo. Di ba? Talagang marami mga sinulat niya, mga epistles, 13 epistles. And yet, ang sabi po ni Apostol Pablo, whatever gains, to me, I now consider loss for the sake of Christ. Yung pong noon, ipinako na niya. Lahat sa kanya karunungan, lahat na yung old self niya, old life, pinako niya sa krus ng Kalbaryo. At nagkaroon po siya ng bagong buhay. At sa kanya pong bagong buhay, ang dami po niyang mga naisulat, ang dami pong nagawa, maraming taong nakakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. And yet, ang sabi pa rin ni Apostol Pablo, ito po ang ibig sabihin na anuman po ang ating nagagawa dito sa lupa, hindi po natin ipagyayabang kung ano man ang tulong natin sa mga iba, kung ano man ang nagawa natin para sa Diyos. Para sa Diyos lang po ang lahat ng ating ginagawa yan. Kaya nga pala sabi niya, whatever were gains to me, I now consider loss
For the sake of Christ. Alang-alang kay Kristo Jesus. What is more, I consider everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus, my Lord. Sabi po niya, I want to know Christ. To know the power of His resurrection. This is what Christ wants us to always remember. Yung pong kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang siya rin ating magiging kapangyarihan, magiging hamon, magiging katatagan na hindi na po tayo bibitaw sa mundong ito. God will complete new life He started with us on the day of resurrection. He who began a good work, alam po natin yun, sa Philippians 1:10 nga ba yun? God will complete a new life He started with us on the day of resurrection. Wow! On the day of resurrection, by giving us a glorified bodies like Jesus. Magiging glorified na po ang katawang ito. Hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit, wala nang problema pagdating natin doon sa buhay na walang hanggan, doon sa kalangitan. Kaya nga po, ang sabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ, Philippians 1:21. For me to live is Christ, and to die is gain. A new life in Christ, and to die is gain. Magkakaroon po na magiging paginabang po ang kamatayan. A new body, a glorified body, a bagong tahanan. Talagang walang sinabi po yung mga tahanan dito singgaganda. At doon po sa kalangitan ang ating pong inheritance. Unang-una sa lahat, buhay na walang hanggan. Come on! Hallelujah! Praise the Lord. Whew. Praise God. Diyan po minum sagli. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam po natin,